Okay. Hello, magandang morning po sa atin lahat. Medyo may kausap po tayo, live kami sa messenger ni Kuya or ni Tito Nick Banasihan ng Tabera, poblasyon ng Pakil, Laguna. Ayan po, naka-live po kami. Late lang po yung YouTube natin, nakabukas na yung distributor, buti hindi po lang naka-play. Ayun. Okay, uli po, magandang morning sa mga taga-subaybay natin dyan sa YouTube. Ganoon rin po yung mga viewer natin. Pati na rin po, good morning po kay Papa Nick. Ang ibig sabihin po ng Papa, Tito Nick Banasihan. Okay, morning po. Okay. Ayan po, at ito pong distributor to, ipadala po ni Tito Nick Banasihan ng Laguna. Ito. At meron po siyang pinadala na rin yung mga nabili nila. Sa tingin ko, hindi rin daw gumana eh. Sinalpak na ata o ano man. Maganda ko sinalpak. Ngayon, nakalagay dito yung mga dati pa rin niya, original. Ang gagawin po natin, Tito Nick, diagnose po natin ha. Okay. Munti ko na maligtaan na YouTube. Bukas pa naman ako ng bukas. Buti dumating yung customer. Okay. Oo. Walk-in po yung taga Pampanga, pero magkalayo po yung lugar din namin. Medyo ilang kilometro din layo po sa atin. Siguro nasa 20 kilometer po dumayo dito. Layo din po ng 20 kilometer, di ba? Ayan po, tinanggal ko muna yung isang connector natin para sa ICM. Gagawin natin yan tinon natin. Unahin natin i-check yung kanyang, kita ba sa camera? O yan i-test natin ng kanyang coil. Yan, para kitang-kita ni Tito Nick. Yan. Kung paano mag-withdraw o mag-export ng spark. Okay. Anyway po, medyo puyat po si Beach Batak. Dahil naglandi po ako kagabi. Tito Nick. Naglandi ako kagabi. Ibig po sabihin, tumugtog kami. Ayun. Nagbabanda rin po tayo. Yung po pinaka, ko siya. Sabihin, dahil wala naman po tayong bisyo, hindi naman tayo umiinom. Kahit napuyat tayo, okay lang. Bangon pa rin. Wala akong hangover. Dito rin naman kasama kong banda. Oh, wala na yung tatay. Sandali, Tito Nick, may dumating na naman na alam, si Manjo, wala na yung tatang ko eh. Wow, August. At yun ang sandalan din pyesa. Wait, ang Mang Jonet. Tingin Jollibee ito, di ba? Magkadipi lang, katapat lang, magkatikit. Ngayon, kung medyo malayo yung branch, yung pwesto natin. Yung talagang tingnan mo, meron. Alam mo yan? Wow. Alam ba lang yung mumunta na? Oo. Yan, pagkarupupin na yan, may gupin kaya. Tama yung mumunta. Hindi mo mas malaki tama. Matin na. Sige na. Sige na, lagay. Pagkakasya natin ito, Nick. Hindi natin maiwasan yung mga ang customer. Tulad ng naitanong nyo pala kanina, kung magbabranch ako, yung iniiwas ko kasi yung tester po natin na na-invento ko. Kasi may bumibili po noon, sila nagpa-price, tinatag nila ng 2 million, pero hindi po ako pumapayag mo sa tester natin. Ito po, ayan, di ba? Yan, tester po na yan. Yan. Oo, yan pong target nila. Sabi ko, masyado mababa ang 2M ninyo. Kasi, parang lang bumili ng house and lot na maliit na bahay. Ang baba niya. Kaya kung magbabranch ako, kuya, kasi baka pipesto namin sa iba, kung biglang nakawan po, yari na ako, kuya. Pag kinopya po yung tester ko, yari na ako. Lalo yung magagaling na technician.
ba kuya, lalaganap siya na mangangalak na siya, no? Dahil naninakaw lang, wala naman tayong ma-appoint. Kasi hindi ko lang pwedeng, sabi ko sa akin yan, iba naman po yung design na gagawin nila, diyari na ako, di ba kuya? Okay. Bukan po natin itong coil natin kuya, dito natin mapapag-export yan. Tira, power on. Wala. Ba't wala? Hindi ata nakakunik. Yun, isa doon. Tapos isa dito. Hindi ata nakakunik. Hindi gumana. Ulit. Power on. Ay, bakit short? Yun. Teka na. Nagkalikan yung dalawang wire ko. Bira. Yan, teka. Nag-short yung ano. Ayun. Dilig mo ko yan. Yan, dilig nyo ha. Dadalhin ko, itatapat ko siya sa YouTube po natin, kita-kita ha. Pinaangat ko siya ng 3,000 RPM. Ayun, nasa 3,000 RPM tayo na nominal speed. Okay? Tignan natin, i-stretch natin tong coil kung kaya ba niyang hihilahin lang natin, pahabahin natin. Ang ganda. Oh, ang ganda ng coil mo, Tito Nick. Maganda. Wala sa coil ang problema nito. Okay, wala sa coil ang problema. Okay. Okay. Ngayon, tirahin natin ang ICM. Tabi ko lang itong mesa. Next po, bibirahin natin dito yung kanyang ICM. Tutukan po natin yung kanyang firing pore. Dito pa rin sa camera, lalagyan po natin ng 6-pin terminal. Okay, pasok na. Yan, maganda, ganun na lang. Para kitang-kita pinipihit yung 1, 1, 1, 3, 4, 2. Bali, firing pore center lang po chine-check natin. Pwedeng gumana o hindi, makikita po natin. Kung gagana po siya, isa-check natin yung para sa ICM niya, magkakaalaman tayo. Okay, power on. Switch to the left. Ngayon po, dito po tayo, ay, hindi nakaharap tong camera. Ayan. Naka-charge kasi. Tanggalin ko na kaya yung charge nito. Dali dito, tanggalin ko na kaya yung charge niya. Nakaharang, ano yung charger point niya. Tanggalin ko na. Yan. Hindi ko na muna sa charge. Kasi nahihirapan ako magtayo sa camera eh. Ay, nawala. Nawala talaga yung connection namin. Yan. May, kita na ako ba? Tito Nick? Oo, kita. Ay, nawala kasi kanina. Kala ko nagtampo yung camera. Tatanggalin ko na yung nakaharang. Ang dami kasing kuryente. Store ko yung mga nakalay-lay-lay. Yan. Okay. Ngayon po, dito po mag-i-spark yan, kuya. Para dun sa 1342 sender natin ito. Sa optical sensor niya, no? Yan. Pipihit ko lang siya. Ayun, meron na. Pumutok na. Meron siya. Ulit. Oh, yun. Alam mo, di ba? Dinig naman. O, umpisahan natin sa 11. Yun. 3, 4. Meron po yung firing sender niya, ano? Dinig nyo po, di ba? Dinig nyo naman, ah. Dito po, maluwalag kasi ilaw, eh. Ilaw kaya. Yung kita po, mas lalong malinaw siya, na? 1, 1, 3, 4, 2. Okay. Ayun po, nakita natin na active naman po ang kanyang firing pore ngayon. Check naman natin yung kanyang para sa injector system. Kuryente ko, daming kalat. Ayan. Lagay naman natin yung para sa injector niya. Hindi porke gumagana yung firing pore, kala natin maayos. Hindi rin po, titignan muna din natin ang kanyang, itong letter L na to. Yan, letter L po yan. Ito po ang kanyang injector system. Yan na. Okay. Hindi lahat na gumagana ng may firing pore,
Hindi natin pwede sabihin na maayos yan. Check din natin. Pag gumana po to, lilipat tayo ng baka nasa wiring lang or what. Ay, ito, baligtad. Napansin ko to, kuya. Ito pong green tsaka black with stripe white. Ito ha, kita nyo ha. Baligtad po yan. Baligtad po yan. Ito pong black na to, dun sa kabila. Itong green, kung sa akin nakatapat, kanan, itong black, kaliwa. Okay, kuya ha. Pagbabaligtad rin ko mamaya yan. Okay, ngayon check natin yung kanyang ICM para sa injector. Dito kanina lumalabas yung firing po. Ngayon dito tayo sa taas. Okay, power on. Okay, manual. Tap natin. Ito na. Ano? Ito na. Wala. Dito Nick, wala. Wala siyang output. Start. Ewan ko kung nadidinig mo yung tester, umuugong po siya. Running po yung tester pero wala tayong nakikitang output. Hindi ko lang pwedeng hawakan po ito, tito ha. Makukuryente ko. Sabihin, kanina yung coil mo, dineclare ko ng good. Very, very good. Tapos, firing 4, good din. Kaso itong injector system, tick back po siya. Na open or busted na po. Wala po kasing output to. Nakatak po tayo eh. Ay, teka, may nakalimutan ako, sorry. Inusopresa tayo. Hindi ko lang nailagay ito. Tingnan natin kuya, baka gumana. Sorry, nadala ako. Ay, tayo na, wala talaga. Wala po talaga siya. Wala. Dapat lalabas po dito yan. Kaya ang gagawin natin, patayin ko na yung tester. Malinaw po ICM ang problema. Ito na po yung check natin kuya. Itong isang ICM mo. Okay, bali yung gagawin natin, i-connect ko siya tulad nung isang naka-apply sa RSB 56. Itong 56, itong yellow 55. Okay, para alam po natin. Pero functionable po, basta good yan, walang problema dyan. Kahit anong 55, 56. May 57 pa po, hindi ko pa siya pinakilala sa inyo. Nakapasok po yun sa ibang brand ng distributor. Okay, ngayon, check natin itong ICM niya, itong L-type, para sa injector. Dito ang tingin. Power on, manual. Wala rin dito. Wala rin po siyang output. Wala rin output dito sa injector niya. Pero hindi pa chinek yung firing 4 niya. Kung active. Pero dapat, paano gagana na ito eh. Ayun po, nakita natin. Dalawang ICM po chinek natin para sa mga YouTube viewer po natin dyan. Isang kulay black at isang kulay yellow. Ako sa tingin ko, itong ignition coil nito eh, maayos eh. Nasa ICM ang problema. Nabili niya po ito, Tito Rick. Binenta sa inyo o in-order nyo? Nabili ko yan sa Switzerland. Surplusan. Surplusan po siya, no? Original kasi siya, ano? Original po siya, oh. Check po natin yung kanyang firing 4, no? Kung gumagana. Bago ako mag-desisyon ng ano, talagang bigo tayo sa mga pyesa natin. Okay? Kukuha lang ko ng this. Yan. I-apply ko lang siyang gano'n. Susundo ko lang siyang gano'n. Tapos, tapos mag-i-export din siya dito. Tingnan natin yung firing port ng black RSB 56. Power on. Ay, medyo na, meron siya. Kunin natin yung firing port. Switch sa kanan. Firing port. Yun, meron. Buhay din ang ano niya, kuya. Oo, pares silang
active ang mga firing sender. Oo. Active po. Kaso problema yung injector. Siya pong wala. Kaya lang, kukuha ko kesa. Meron sana akong stock dito. Subukin po natin to, ha. Okay. Try po natin to, Tito Nick, ha. Umpisa muna natin sa firing sender. Ito po ay Iris B55 na maroon type. Kaya, ha. Okay. Dito gumagana itong firing pore niya. Okay, active po ang firing pore sender niya. Ang gagawin ko naman, kukunin natin yung para sa injector niya. Tingnan natin kung gagana yung injector nito. Yung sa inyo kasi dalawang ICM mo, hindi parehong gumana yung hindi parehong gumana yung injector system mo. Okay, yun yung isa pang connector. Yan, ito. Yan. Okay, natag ko na lang. Yan. Okay. Dito po yung tingin natin para sa injector. Gumana sana. Power on. Manual. Ayun, meron kuya. Meron po ito. Basta nyo ma-manual ko siya na. Yan, manual po siya. Yung patakbuhin natin. Start. Yun. Ilaw. Ayan, Tito, gumana po itong pyesa ko. Is nakita nyo, nag-activate siya. Yan. Nakikita nyo po yung spark lumalabas nun, di ba? Nakikita nyo, di ba? Hihilahin natin. Yan po yan. Pinagagalaw ko siya. Puting-puti po yung ano niya, output, ha. Ngayon, i-disconnect natin siya. Dapat mamamatay po yung spark doon. Hihilahin ko to. O, namatay po siya, di ba? Balik natin. Balik ko siya. O, gumana po, di ba? One click lang. Tanggalin natin yung isang connector sa taas. Para makita, o, nag-spark po, di ba? Yan, o. Sabihin, connected po talaga siya. Ito po tinetesting natin. Yan. Ayun, Tito Nick, ang problema nyo, ICM talaga siya. Ito po ang i-apply ko sa inyo ngayon. Ilaw. Yan, para makita na. Ayan po. Disconnect. Connect. Diba, one click lang po siya. Okay, ayan po, ayan ang problema natin. Kaya, siyempre, hindi naman natin masisisi mga mekaniko. Talagang hindi naman kasi nakabisado yung trabaho ko. Hindi nila alam kung ano yung sira. Di ba, kuyang? Plus dito, nakikita nyo, actual po natin tinetest. Live sa YouTube, ay sa live sa Messenger. At naka-record tayo sa YouTube. Ayun po, Tito Nick. Ito lang ang problema nyo. Itong dalawang ICM nyo, parehas na pong take-back. Sayang yung pinambili nyo dun sa RSB56. Bagay, hindi mo na masisisi nagbebente. Siyempre, hindi rin niya alam kung good or bad. Ano, Tito? Oo. Baling discarte, Tito, tatanggalin ko itong RSB55. RSB55 din po ito. Modelo lang siya sa dilaw, pero para sila ng function. Boy, pet. Ano po? Number 4? Number 4 ba yung galing sa ECU? Ah, yung dito po?
Ay, tanong ko pala Tito Nick. Nagulat ako bakit tinatanong mo yan, ano? Hindi po signal ng tawag po doon. Ang masasabi ko lang po doon mga sa 6-pin connector ng RSB 55 or 56, kanya-kanyang system po yan. Unang-una, iba-ibang voltahe po yan. Ngayon, hindi ko alam kung nakita nyo, kung pindot ng gumagawa natin dyan. Pinagbabawal ko po na yung mag-connect silang ganun. Kumari, ganyan nila. Tapos yung isa, gaganyan nila. Sige. Ang tawag po doon ay 12 volts testing. Tinetest, pinipindot po din po yan, diba? Tini 12 volts po nila siguro. Kaya po, i-open ko sa inyo to. Hindi po dapat nila sinusundot ng 12 volts dahil hindi po lahat ng connector pin na yan ay 12 volts. Meron po tayong 3.7 dyan. May 5 volts, 7.2. Pero may 12 volts para sa ignition. Heto po yun. Dito nang gagaling yun. Ngayon, ito po mga 6-pin, papuntang ECU po ito. Kanya-kanyang voltahe po yan, performance. Diba dito? Hindi dapat sinusundot ng 12 volts. Dito lang. Kaya siguro, sa tingin ko lang, natikbak to. Or natikbak din tong blocks. Yung, ano ko lang, yung, wala akong binabanggit na pangalan na nag-check dito. Pwedeng kahit mahusay po itong block nito, RSB 56, magdidisgrasya po siya. Ano, Tito Nick? Okay. Muli po sa viewer po natin, sana sa mga technician po, bali, ang masasabi ko lang, kalimitan po kasi ng mga sa kotse, Tito Nick, mga electrician po, di ba? Tama ko, kuya, na? Ano, ay nawala. Nagina na yung signal. Tito Nick. Ako? Wala yung signal. Ayan. May signal na, Tito Nick. Meron na ba? Ano? Nagina na. Yari. Nagina na itong ano. Ayun, tumawag ulit siya. Naku, no internet connection. Oh. Teka lang, siset ko lang yung akin. Lilipat ako ng distributor 5G. Ayan, magpa 5G po tayo. Naka 2G ako kanina. Ako, yari. Tumulog yung... Oh, yari yung sa ano, sa YouTube. Yan, Tito Nick. Yan, signal na. Okay na, okay. Nawalan ako lang sa akin yung internet. Nag-interrupt ako ng internet ko. Okay. Nakalimutan ko na yung sinasabi ko kanina. Tulad po nung kanina yung nababanggit ko na ano, kalimitan po ng mga gumagawa ng mga kotse ay mga electrician, di ba? Tama, kuya. Tito Nick. Oo. Kami po ay mga technician, hindi po kami electrician. Kaya bukod po kami, oo. Mas ano po kami, oo. 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 Kaya sa may ibang vlog ko po, sabi ko, kung hindi alam, wag nang galawin o pakialaman kasi kawawa ang customer, masasayang yung pyesa. Yung pong kailan lang kasi dito meron nangyaring ganun na galit yung customer. Sabi ko, bakit pinagsusundot to akong ganun. Sabi niya, ba't alam mo, nakikita ko yung mga ngipin nito may mga dark spot na ako. Hindi ba ginaganon yun? Hindi, iba yung tester ng electronics sa electrician. Gako sa kanya. Putang lang niya, sinira yung piyesa ko. Sabi niya, nagmura.
Kaya matutumbok ko naman po kasi kung ano talaga yung problema ng distributor. Kaya nakikita ko naman yung ibang problema dahil dun sa kakakakit-kikit ko nila, ginaganyan. Dumadami yung sira. Yung problema. Dadadama. Ito yung sensor ng mga pilot position ng Opo, no? mga control valve. Oo. Kaya po ngayon, sabi ko nga, sa mga kaibigan nating electrician, laglag. Kaya, kung mapapansin nila, bakit po kami mga technician ng mga audio or video, sumali na kami sa larangan ng mga kotse, di ba, Tito Nick? Dahil alam namin, hirap na sila. Dahil yung electrician sa ngayon, yung pong mga dati pa, yung mga analog type, ngayon kasi computerized na po sila di ba? Kaya yun po ang medyo pinagkaiba namin. Oo. Electronic na po talaga sila. Sipin nyo, may mga bottom type na switch. Tapos merong keyless, di ba dito? Paano bibirayin ng yun kung wala silang analyzer, di ba? Susundot-sundutin na naman ng 12 volts yun. Sana po, yung mga may kumakapanood na hindi po sinasabi ko sa gumagawa din kung mapipikon siya sa sinabi ko pero wala naman ako nababanggit na pangalan. Ang ibig ko lang sabihin, pag hindi alam, huwag galawin. Di ba, Tito Nick? Yun lang po kasi Yung mga ganyang pa, yung mga sensor. oo, tama kayo. Lang yung wiring niya pag Tapos sabi ng ibang customer din po, ginamitan ng tester yan, ha? May tester sila. Oo, yung tulad, yung mga tulad po nung yung mga analog na dami ko dito mga tester na yung multimeter ay analog. Sabi ko hindi na pwede kasi ang dami kong ganyan, no? Ako. Pero ginagamit ko yun sa pagkwenta ng mga value ng component. Pero sa distributor, hindi pwedeng pan-test yun pa ako. Kasi sabi niya kasi nagre-reading. Oo, nagre-reading. Bakit alam niya yung capacitance no? Ako, hindi rin masagot. Hindi mo talaga makikita yun kung gano'n. Ngayon, Tito, subukan natin na kung kukonect natin yung sa ICM mo. Tapos magkukonect tayo dito. Ito yung 12 volts. Ito yung ignition switch. Hanggang ito, straight 12. O kahit 14 volt po yan, kaya pa yan. 13.8 po kasi yung nominal niya Hanggang 14.6 kaya pa nito. Hindi siya mapipisak. Ang nominal voltage niya ay straight 12 volts. Ay hindi, standard pala yun. Ang nominal naman niya ay 13.8. Ang maximum niya ay 14.6. Di ba, Tito? Oh, di ba tatlo yan? Oh, ang pinaka standard 12 talaga. Kaya pag 12 yan, pumunta ng 11, yari ka. Siyempre, labas no, low bat. Kaya mas maganda, 13.8 talaga. Doon ako, nasa nominal voltage talaga. Okay, tirahin natin. Oh, ngayon, nakakonect po tayo sa ICM. Papuputukin natin siya dito sa mismong coil. Okay, tira. Magkasama na po yan. Manual muna natin. Ayun, meron na dito. Okay, okay, patakbuhin natin. Start, primera 1,000. Kita-kita sa YouTube yan, may RPM po 1,000 2,000. Ayun, nakikita naman po yung spark. Didilaman ko lang siya, yan, nadilim. Makikita na, di ba? Sa YouTube. Punta po natin ng 3,000 yan. Pakitin natin ng 3,000. Ayun, yan po yung nominal speed naman yan. Nasa 90, 100, 110, 120. Yan po ang 3,000 RPM. Yan, connected po tayo. Pasok sa RSB56 saka dito sa ignition switch. Yan dito, okay na to. Itulad po ng mga peso nyo dito. I-return ko na lang po yung mga component nyo dito i-ship back po sila. Okay. Alas dito, kita nyo naman, sasara ko lang yung mga accessories mo. Yun lang. Ayun po sa mga YouTube
viewers po natin, nakita nyo kung paano natin pinagsalitan. Dalawang ICM po ang hawak natin na galing po kay Tito Nick na Laguna, Apakil Laguna, si Tito Nick po yan. At yung mga pyesa niya, sana kung active yung isa, okay lang eh. Kaso parehas pong bastard yung kanyang ICM na 55 and 56. Pero ang coil po nito, ako tingin ko lang maayos tong coil. Tayo nakasalpak ngayon. Okay? ICM na yan po yung problema ng Tito Nick. Mula. Ayan po, at ano, Tito Nick, very good na tayo. Dahil nakita na sa YouTube, pwede na natin i-close ang YouTube. Hindi ko alam kung ilang minuto natin ginawa to. Almost nasa 31 minutes po tayo. Okay. Ano, Tito Nick, very good match na tayo dito. Okay. Patayin muna natin. Ay, teka lang, ganito pala. On pa natin. Tatapat ko lang yung ano ba yun? Yan, para kitang kita. Yan po, nakikita nyo, naka-live po kami ni Tito Nick. Yan po, sa mga viewer po sa Lukuyan na nakapanood, ganyan po yung estilo natin. Kahit wala po kayo dito sa Pampanga, kahit nasa Cebu kayo, anywhere ng Pilipinas, ganyan po, mapapanood nyo yung diskarte ni Vince. Yan. Lantaran po tayo. Dito, naririnig mo ha. Gumagana siya na. Ngayon, hihilahin ko to, mamamatay yan. Sa camera. Kasi para pakita ko lang na yan. Okay, hilahin ko lang. O, nawala, diba dito? Ibig sabihin po yan, kontrolado siya ng tester na with ECU sa loob po yan. Kanya-kanya pong brand tayo. Kita nyo naman. Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Kia, Nissan, Honda at Mazda. Universal po yung tester natin yan. Lahat po yan kanya-kanyang ECU. Nasilagyan lang po ng posporo yung mga computer niya. Saksak natin ulit. Apply natin. Nung makita natin gumana. Tira, one click. O, Tito Nick, nakita mo. Umangat yung RPM, di ba? Babaan ko, yun mo, hihila yung spark niyan. Para detalyado po tayo. Okay, kita yung yan, binababa ko po siya. 2,000 1,000, diba? Tapos may spark pa rin yan. Yun, no? Puting-puti pa rin, kahit mabagal na siya. Diba? Diba? Nasa 1,000 lang. Ayan po. Para po kung ano man, pag pinaship back ko to, alam ko si Tito Nick nakangiti na po yan Sigurado yan. Kitang-kita na kasi kaya maangat. Subukan natin ilarga yung RPM natin dito ha. Yung 4,000 lang po yung maximum natin. Dati po kasi nasa 8,000 yan. Lera po talaga. Wala naman tumatakbong 8,000. Hindi naman tayo pang racing. Revolution na natin. Okay. Ayan po at yan, para makita lang po ni Tito Nick na yung distributor niya ay ayos na. Yan po sa mga YouTube viewer po natin, mga subscriber. Anyway, magandang morning po muli. Si Vince Batak ay nagsasabi sa inyo ng magandang morning at salamat sa pag-subscribe ng mga ibang customer dyan. Luzon, Visayas, Mindanao po. Hanggang dito lang po yung YouTube natin. Salamat po. Again, Vince Batak po.